Sa gitna ng mga panawagan sa mga politiko na tanggalin na ang kanilang pork barrel, pinatanggal na ni Vice Presidente Jejomar Binay ang 200 milyong pisong pondo sa budget ng kanyang opisina para sa susunod na taon. Nakatutok si Jam Sisante. Nang mahalal bilang Pangulo, sinooy Senador Noynoy Aquino na iwan niya ang 200 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala bilang pork barrel na nakalaan na para sa kanya. Ang halagang ito nilipat na lamang sa opisina ni Vice President Jejomar Binay noong 2011 para magamit sa mga proyektong tulad ng mga scholarship at medical equipment. Simula noon, naging bahagi na ng budget ng Office of the Vice President ang 200 million pesos na pondo para sa local projects. Tinatawag ito ng ilan bilang pork barrel ng Vice Presidente. Sa gitna ng kontrobersya ukol sa paggamit ng PDAF, pinakinggan ni Binay ang mga panawagan. At kanina, hiniling sa Senado na tanggalin na sa kanyang 2014 budget ang naturang pondo. Binasa ng kanyang Chief of Staff sa pagdinig ng Senate Finance Committee ang pahayag ng Vice Presidente. Dumaan sa masusing pagsusuri ng Commission on Audit o COA ang aming paggamit sa nasabing pondo. Hindi lamang pasado ito sa COA, kung hindi pinapurihan pa kami. Nagdesisyon ako kahit hindi pa man sinasabi ng kinauukulan kung ano ang katangian ng pondong ito para maiwasan ang espekulasyon at pamumulitika sa usapang ito. Tinanggap ng Senate Finance Committee ang hiling ni Vice President Jejomar Binay na tanggalin na sa kanyang opisina ang 200 million pesos na pondo para sa locally funded projects. Kaya naman mula sa orihinal na proposed budget na 417 million pesos, halos kalahati ang nabawas mula sa proposed budget para sa opisina ng Vice Presidente. Pag-aaralan pa daw ng Finance Committee kung anong gagawin sa pondong tinanggal sa opisina ni Binay. Iawa sa total na 2.268 trillion na budget, tulad ng pinapanukala kung asan ang gawin para sa pork barrel ng mga senador at kongresista o i-realign sa ibang pondo na kinakailangan na madagdagan kabilang na ang edukasyon at kalusugan. Lumusot din sa Finance Committee ang 18 billion pesos na proposed 2014 budget para sa hudikatura. Pero bago ito maaprubahan, tinanong ni Senate President Franklin Drilon ang dalawang mahistrado ng Korte Suprema ukol sa nilabas ng Korte kahapon na Temporary Restraining Order o TRO sa paggamit sa natitirang PDAF ng mga mambabatas para sa 2013. I think the TRO speaks for itself. So, pag umarap po ako, Justice sa Supreme Court, ikaw naman magtanong sa akin ngayon, ako muna magtatanong sa iyo. In effect, you are saying that at least on a temporary basis, there is a prima facie finding that the PDAF is unconstitutional. Preliminary basis, that's correct, Yes, Mr. okay, that's all we President. wanted to know. But as to whether or not we will declare it unconstitutional, No, I'm not saying that. I'm not saying that. that will be determined after the argument. Pinapaklaro rin ni Drilon kung bawal na rin bang gamitin ng PDAF na napamahagi na sa mga ospital at ibang proyekto. Nagpapadialysis, 2,000 bawat isa. Yun po nanggagaling sa linagay nating pundo galing sa PDAF doon sa National Kidney Institute. The question asked of me, Sir, pwede pa ba ito o hindi na? We will entertain a motion to clarify should there be one from the Senate, Your Honor. Okay. Now I am asking for a clarification. This is a budget hearing. I have the right to ask for clarification. The court speaks as a whole through a ponente, and should it be needed by the Senate to clarify further, then I am sure that you are within your right to file a motion to clarify. We want to make sure that when we follow, we follow it correctly. That is why we are asking for your guidance, because you are the gods of Padre Faura. Si Senador Cynthia Villar, sinabi sa mga mahistrado na hindi laging sama-sama nagagamit ang PDAF. So I guess we have to remember this, that your decision is really very important. Please be assured that your Supreme Court does not exist in a vacuum, that we are fully aware of the circumstances of the case. Sa kabila ng mainit na diskusyon, inaprubahan din naman ng komite ang budget para sa mga korte na umaabot sa 18.4 billion pesos. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.